Alleluia, 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 Alleluia. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maligayang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol o Santo Niño. Viva Santo Niño! At isama po natin sa ating panalangin sa misang ito ang lahat po ng mga bata, lalo tigit ang mga napapabayaan o talagang pinabayaan. Ng mga bata na walang nag-aaruga, mga bata na walang kumakalinga, mga bata na nasa lansangan, mga bata na nagiging palaboy at nagiging pasaway sa lipunan. Hindi nila kasalanan, kundi lalo tigit ito ay paalala sa atin na tayo po ay mayroong responsibilidad. Karamihan po sa mga naririto sa loob ng simbahan, di ko alam kung pati sa online, ay mga matatanda na. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, matanda ka na. Kaya hindi na bagay mag-isip bata. Kayang intindihin kasi kung yung mga bata, kayang intindihin natin na medyo hindi pa ganun ka tama ang kanilang pag-iisip kasi nga bata yan. Pero kung matanda na, yan katulad ng katabi mo, nag-iisip bata pa, medyo ang sarap pektosan yan. Kasi hindi nakakatuwa eh. Parang hindi tayo lumago o hindi tayo lumaki. Naiwan tayo doon sa pagiging isip bata. Kaya maganda po na sa kabila ng ating pagdiriwang na iniaalay natin ito para sa mga bata at nagpapaalala sa atin na ang Panginoong Hesus ay dumaan din sa pagiging bata. Naging bata. Hindi naman siya lumabas sa tiyan o sa sinapupunan ni Maria pagkatapos ng isang araw malaki na. Hindi naman lahat ng proseso dinaanan ni Hesus bilang isang tao katulad natin para mas maipaunawa sa atin na kung ano man ang pinagdaraanan mo, pinagdaanan niya na. Pero nag-mature si Jesus, lumaki si Jesus. Hindi siya nanatiling bata, lumaki siya,
tumanda siya. Kaya ito natin, no? Sabi ko kanina, mas marami dito mga matatanda. At ito yung isang paalala sa atin. Paano natin ginagampanan ang ating mga responsibilidad? Ano ba? Tayo ba yung matanda na kailangan pang alagaan? O tayo na yung dapat na nag-aalaga? Di ko alam kung anong karanasan ninyo ng pagkabata ninyo. Pero sana po mapalaki nyo na yung bata sa sarili ninyo. Yung childhood within na kailangan talaga na sa human development o human psyche, kailangan pinalalaki mo yan. Hindi ka pwedeng maiwan doon. Ang problema sa atin, karamihan o marami, nung bata, tumanda agad. Kaya nung matanda na, bumabalik sa pagkabata. Binabalikan. Kasi hindi kompleto ang kanyang development. Hindi kompleto ang kanyang paglago. Sa mga mag-asawa dito, no, maganda rin na kinakamusta nyo, kinakausap nyo, inaalam ninyo ano ang history, ano ang background, ano nangyari sa kanya. Kasi yung pagiging magulang ninyo sa inyong mga anak, malaking epekto niyan yung kung ano ang naranasan ninyo nung kayo ay maliliit pa. Yung iba po, no? Sinong naka-experience magtagu-taguan? Bahay-bahayan. Yung nakapaglaro sa kalye. Diba? Yan yung mga matitinuyan. Hindi naman judgmental. No? Pero pag pinag-aralan mo, kasi no, yung mga nakapaglaro noon, okay na eh, napagadaanan na nila eh. Yung hindi mga nakapaglaro, ngayon nagbabahay-bahayan sa piling ng iba. Nakikipaglaro. Di ba? Di ba? Sa termino natin, di ba? Nakikipaglaro lang yan. Kaya lang, dahil nga malaki na, seryosong usapin yung nakikipaglaro ka sa iba. Pero yun lang hinahanap niya eh. Yung maranasan niya, yung inaalagaan, binibaby, kaya yung matatanda, nagpapabebe. O ano nangyayari? Napupunta sa iba. Yung direksyon nawawala. Pero kung pag ninilayan, aalamin mo, tatanungin mo ang mga eksperto dahil lamang mayroong kulang sa kanyang pagkatao. Naintindihan na ba? Yan. O kaya, okay. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, matanda ka na. Kaya sana tumanda tayo ng may pinagkakatandaan. Kasi apektado po ang mga bata na nasa inyong pangangalaga. Sila yung higit na naapektuhan at kapag sila naman ang lumaki, ano mangyayari? Sa lahat sa atin na mayroong ipinagkatiwala na responsibilidad, mananagot tayo sa Diyos. Sa Ebanghelyo, sinabi dito, pinagwikaan ng mga alagad ang mga batang dinadala sa Kanya para pabasbasan o para pagpalain. Pinagalitan ni Jesus itong mga alagad na ito. At kapag sinabing mga alagad, sila yung mayroong pananagutan, mas malaking pananagutan. Kasi dapat sila ang nagiging daan para mas makilala ng mga bata o ng mga tao si Jesus. Madala nila ang mga tao, lalong-lalo na mga bata, papalapit sa Kanya. Pero parang dito, sila pa yung humaharang. Sila pa yung pumipigil. Sila yung sumusuway. Oy, alis kayo dito. Kaya yan, sabi, pabayaan ninyo. No? Pabayaan ninyo silang lumapit sa akin. Huwag ninyo silang hadlangan. Huwag nyo silang sawayin. Kaya nasaan ang mga bata? Nasaan ang inyong mga anak? Bahala na sila? Kasi matigas na ang ulo? Bakit naging matigas ang ulo in the first place? Ano nangyari? Uy.
Ang daming bata dito sa Soledad. Ang daming bata dito sa Divisoria, sa Delpan. Ayun, nasa ilalim ng tulay. Kung hindi nakikipaghabulan sa mga truck, nakikipaghabulan sa tao. Bata pa lang, natuto na, namulat na, para mabuhay, sige, mangupit ka, magnakaw ka. Para mabuhay, sige, mamalimos ka. At yung mga bata, yan yung pinaghahanap buhay. Samantalang yung matatanda, yan yung mga tumatagay. Punta kayo sa simbahan, dali, may pakain doon, may papansit doon mamaya. Nasanay na tayo ng ganun. Pero anong ginagawa natin sa bata? Tandaan mo, may pananagutan tayo. Hindi tayo pwedeng nagdiriwang lang ng kapisahang ito, sayaw-sayaw tayo, no? Dala-dala nyo yung mga Santo Niño. Asan po yung mga Santo Niño? Itaas nga yung mga Santo Niño ninyo. Ano ba yan? Agimat ba yan? Ano? Anting-anting ba yan? Na minsan naguguluhan tayo, no? Dapat itama natin, ha? Mga bata, o sa inyo na may mga dala, yan ang larawan ni Jesus nung siya ay naging bata. Hindi yan yung magmamagic, hindi yan pampaswerte. Sana mamulat tayo, no? Iba yung kultura ng ibang relihiyon, iba yung atin. Yung pananampalataya natin, yan ang mag-i-inspire sa atin na maging mabuting tao habang lumalaki at lalong-lalo na ma-inspire ka na kailangan mong alagaan ang mga bata under your protection. Kasi baka nandito ang Santo Niño, nandito yung pusa, nandito yung palaka. Yung pusa, ganun ang ganun. Yung palaka, dila ng dila. Pampakuha ng swerte. O ano, papasayawin mo yung Santo Niño. Sayaw, sayaw, sayaw. Para swertehin. Magsasayaw, magproposisyon. Pero mabigat na paalala sa atin yung responsibilidad natin sa mga bata. Lagi ko pong sinasabihan, no? Minsan para makaiwas kasi yung mga matatanda sa responsibilidad ng pag-aalaga, pagtuturo, binibigyan na lang natin ng gadget. Bahala ka na dyan, basta behave ka, tahimik ka lang dyan, sa isang sulok, dyan ka lang. Kaya marami hindi marunong makipag-usap, hindi marunong makipag-communicate, hindi marunong makimingle. Kasi puro virtual, puro computer. Ang laking kakulangan sa development ng mga bata ngayon. Hindi sa ikinukumpara natin, pero dati kasi talagang may tumututok sa atin. Ngayon, parehong magulang wala. Sinong nakatutok? Yung mga binabayaran. Pag binabayaran, hindi gaanong 100% may pagkalinga doon eh. Kasi binayaran lang, binabayaran lang. Pero kung mayroong magulang na nakatutok dyan, tiyak lalaki yan na matatag, maayos, nasa tamang direksyon. Hindi ko alam, no, pero madalas kasi nakukompromise natin eh. Ginagawa natin ito para sa kanila. Pero tingnan mo, napabuti ba? Nagiging mabuti ba sila? Eh yung reason mo, para sa kanila. Sana po, no? Classic na, pero lagi ko pong sinasabi ito na kung hindi tayo ang magiging dahilan ng paglapit ng mga bata kay Jesus, sana po hindi tayo ang dahilan ng kanilang paglayo sa Diyos. Amen?